ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na, kawawa naman ako, I feel so sad. Ang lungkot, okay lang yan. In fact, kung functional ka, nakakapasok ka pa sa opisina, nakakasama mo pa yung pamilya mo, yung friends mo, okay lang yung lungkot na ganyan ngayon. Ang lungkot na kinatatakot natin, yung lungkot na ayaw mo na makisalamuha sa iba. If you no longer want to be with people, if you feel like isolating yourself, then that's something really worth looking into. Yung tinatawag natin na bad na pagkasad, dalawang bagay yan. Either meron kang hindi matanggap sa sarili mo o hindi matanggap sa relationship mo sa iba. Kailangan mong pag-isipan ano ba yung mga bagay na gusto mong palitan. Kaya lang hindi mo pa mapalitan, hindi mo pa magawa, hindi mo pa mabigay sa sarili mo. O di kaya sa relationship mo sa ibang tao because that will really make you badly sad. Yung sad na yun kasi, hindi lang yun basta-basta na isasantabi. Kailangan may panahon, kailangan may proseso, at ito yung prosesong yun. 3 bagay. Una, accept new experiences. Sa mga bagong karanasan na yon, nagkakaroon ka ng mga bagong perspektibo kung saan ang pagtingin mo sa sarili mo nag-iiba o pagtingin mo sa iba. Halimbawa, take up a new sport, attend a new class, go back to school, meet new people, watch a new movie, kahit anong bagong karanasan. Lahat ng mga bagong karanasan, nagkakaroon tayo ng bagong perspektibo. Kung doon naman sa relationship mo sa iba, ano yung mga kailangan mong tanggapin? Sa totoo lang, ang mga mabibigat na relationships, whatever it is that you're sad about, and it's about that other person, di mo siya mababago. You'll have to accept the things that that person chooses. Dahil iba siya sa'yo. Ang tanong dyan is, paano mo nalang tatanggapin na gano'n na siya? Ngayon, kung willing naman siya mag-change, ang taong mahal mo, dating tamad, ngayon gusto na magsipag, why not? Pero kung tamad siya at ikaw naman ang nalulungkot dahil tamad siya, ikaw ang naapektuhan sa desisyon niya, hindi maganda yon. Yun yung bad na pagkasad. Ang desisyon ng iba, sobrang epekto sa'yo. Napakalalim na wala ka nang magawa. Pangatlo, sometimes we just have to adjust our standards. Ganun talaga ang buhay eh. Marami kang gustong iplano na baka hindi matuloy at nakakalungkot. Marami tayong iniintay. Marami tayong gustong mangyari. Marami tayong gustong matanggap. Riches, career, relationships, pati sa sarili natin, expectations natin sa sarili natin. Sometimes we just have to adjust our standards. Life is really too short. So kahit anong mga comments nyo, lagay nyo lang dito sa comment section below. Sundan nyo kami, please subscribe on our YouTube channel. I am Coach Pia. Remember, life is too short, so let's focus on what matters. Let's make better life decisions today.